Magandang araw po sa inyong lahat and welcome sa Tito Manny TV. Habang papalapit po yung araw ng peaceful and orderly rally daw ng INC sa November 16, 17, and 18, hindi po nawawala ang mga bali-balita, ang mga usap-usapan tungkol sa mangyayaring hindi kanais-nais sa mga araw na to. Kasi nga naman, kung iisipin ninyo, 3 araw ang rally. Samantala nung January, isang araw lang nila ginanap yung kanilang peaceful rally sa Luneta. Ngayon, 3 araw. Bakit? What gives? Pero bago po tayo magpatuloy, isang shoutout po muna tayo kay Nympha Cervantes Logo na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayong November 10. Ito po ay pagbati sa kanyang kaklasing si Fernan Roda. So, kay Nympha Cervantes Logo, happy birthday. Okay, kasi medyo nakakalito na eh. May mga usap-usapan, napapasukin daw ng mga masasamang loob itong rally ng INC. Pero marami po akong natatanggap na comments, lalo na doon sa isang channel ko, sa Usapang Tito Manny. Maraming mga INC ang nagsasabing, hindi totoo yan, hindi magkakaroon ng gulo, tiwala daw sila, dahil never pang nasangkot sa gulo ang INC. Never pa silang nagpabagsak ng isang presidente dahil para sa kanila, kung sino ang nakaupo, sinusuportahan nila. Marami pong comments na ganun. Pero hindi naman po natin pwedeng isantabi yung mga nababasa natin, mga naririnig natin, chismis, haka-haka, fake news man yan. What if kung totoo po? Ito nga, bago dumating yung scheduled rally ng INC, may papuputokin daw na balita itong kabilang grupo na magdidiin kay President Bongbong Marcos doon sa iskandalong ilalabas nila. Then meron pong kumakalat na balita na this week, actually from today onwards, magkakaroon daw ng palitan na naman ng liderato sa Senado. Meaning, papalitan nila si Senate President Tito Soto. At kapag napalitan si Tito Soto, for example, si Alan Peter Cayetano ang maupo, syempre ang kasunod nun, papalitan din si Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee. At sino ang ipapalit? Si Rodante Marcoleta. At ang mangyayari daw dyan, maglalabas ulit ng isang surprise witness itong si Marcoleta at magpapasabog ng isang malaking iskandalo na magdidiin kay President Bongbong Marcos upang magalit ang taong bayan. Para nga naman pagdating ng scheduled rally nila, galit na ang mga tao. And they will ask for the resignation of President Bongbong Marcos. Again, ito po ay puro haka-haka, puro salita, puro balita na kina-counter naman ng maraming mga taga-iglesia ni Cristo. Pero ang sa akin lang po kasi, hindi mawawala yung katanungan na what if? Paano kung totoo? Kawawa naman yung mga miyembro ng INC. Yung mga walang kaalam-alam. Yung alam nila hindi sasama ang INC sa mga gantong pakulo para ibagsak ang ating gobyerno. Pagdating po sa usapin na yan, pag pinasok ng infiltrators itong rally nila, may posibilidad na dumanak ang dugo at may mga miyembro ng INC or kung sino man ang aattend sa rally na yon na mapahamak. Kung ganyan po ang magiging sitwasyon, hindi na po natin pag-uusapan ang relihiyon. Kay Katoliko ka, kay Iglesia ka, kay JIL ka, o kung ano ka man, pare-pareho po tayong mga Pilipino. What if kung may madamay na mga miyembro ng kanilang religious group? Yung mga miyembro na akala walang mangyayaring ganyan. Pero again, hindi po natin pwedeng isantabi yung posibilidad na may mangyaring gulo. Gusto ko pong i-share sa inyo itong video clip ni Mr. Yayam Dizon. Ito po na i-share ko na sa isang channel ko, yung Usapang Tito Manny. But to spread awareness, gusto ko pong i-share sa inyo yung kanyang video kung saan pinangalanan din niya yung mga kasangkot sa gagawin nilang gulo sa rally ng INC. Pakinggan po natin. Magandang gabi mga kayayam. Medyo gabi na pero ayoko patagalin itong information na natanggap ko. Meron tayong reliable intel, no? Na sinasabing talagang merong pagpaplano na ginagawa para pabagsakin ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung talagang totoo ang ating source, no? Ang tawag nila sa kanilang operation sa November 16 to 18 ay Bag on the Go. Yan po ang code name,
bag on the go, no? Ang intel na to ay galing mismo, no, sa mga kasama sa nagpaplano para pabagsakin ang ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Sasabihin ko po sa inyo, karamihan sa kanila no retired at meron din active pa. Pero yan yung tumutulong kay VP Sara Duterte, no, dahil mga naging tauhan niya o mga commander ng kanyang security group noon, no, katulad ni Colonel Lechica. So babasahin ko po, no, ang sinasabing posible. Ito po ay kailangan pa i-verify ng husto, no. Pero po ito yung mga taong sinasabi na nagpaplano, no, na pabagsakin ang ating Pangulo, no. And some of them ay talagang hindi katakataka dahil talagang matagal na nilang dinestabilize ang ating gobyerno, no. Matagal na silang sumasama sa mga aktibidades kasama noong September 21 kung saan talagang pinipilit nila na mapapagsak, no, ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito po ang mga participants sa bag on the go, no. Yan ang operations name ng kanilang pinaplanong masama against our government, no. Again, no, for further verification, bahala na po ang ating mga kapulisan at ating mga sundalo, ang kanilang respective intelligence groups para i-verify ito ng gusto, no. Ito po ang mga taong kasama sa planning para sa November 16 to 18 rally diyan sa Luneta. Si Romeo Poquis, si Orlando or Orly De Leon. Nabanggit din po ang pangalan ni Benjamin Magalong, pero ito ay for confirmation pa ng gusto. Si Johnny Macanas, at nabanggit din po si Gerald Bantag, na alam natin na nagtatago dahil sa kanyang murder case na kinaharap sa pagpatay kay, ano pangalan yon? Yung radio or host, no? Na-miss ko yung, hindi ko maalala ngayon yung pangalan. Anyway, so si Gerald Bantag kasama, si Colonel Lechica, Colonel Leonardo, Colonel Metran. Palagay ko active pa to sa serbisyo, no? Pero sinasama sila, no, sa nagpaplano para sa November 16 to 18 rally. Etong si Kapitan Dado Enriquez, no, retired na to. At si Attorney Ferdinand Topacio, Attorney Vic Rodriguez, at former Congressman Mike Defensor. Gayon din si Chavit Singson at si Senator Rodante Marcoleta. No, yan po yung mga pangalan na binabanggit, no, nakasama sa pagpaplano sa November 16 to 18 activities nila, no. Sinasabi rin sa Intel na ang posibleng financier ay si Chavit Singson, no. At meron pang isang binabanggit, a certain Orlando Olamit alias Monk, no. Sinasabing MNLF commander, no, as one of the organizers also, no. Ang target area ng kanilang rallies ay of course Luneta, and then posibleng pumunta sila sa Benjola at sa Malacanang, no. Nakalagay din sa Intel ay madalas na pagkikita ang Vice Presidente Sara Duterte sa Iglesia ni Cristo compound, no, sa Central Temple sa may Commonwealth. At sinasabi rin na si Ka Eduardo Manalo, ang Executive Minister ng INC, ay lilipad papuntang abroad para hindi magmukhang involved talaga ang INC sa pinaplanong hindi maganda, no? Meron ding lumalabas sa Intel, although unconfirmed pa, na may mga Chinese nationals, no, na involved dito or posibleng maging involved, no, especially when it comes to funding and influence, no. Okay. And lastly, sinasabi rin na ang mga sasakyan, like the buses na maghahakot ng mga tao, ay ipoprovide ni Chavit Singson dahil siya ay merong, no, bus line, no, yung pangalan ay Partas, no. Okay, mga kayayam. So yan po binanggit po natin ang mga taong involved at ang kanilang plano. Ang tawag sa kanilang Oplan ay Oplan Bag on the Go. Okay po. So yung mga kaibigan natin, nakasama natin sa intelligence community, paki-verify po ng gusto ito, no? Ako po ay nagsisiwalat ng bagay na to para lang, no,
maprotektahan ang ating Pangulo at ang kanyang gobyerno. So ayan, inuulit ko, totoo man o hindi itong mga naririnig natin, mabuti na po yung handa tayo. And I'm sure, handa po ang ating gobyerno in any eventualities. Hindi naman po papayag si President Bongbong Marcos na basta na lang manggulo at mangagaw ng kapangyarihan itong mga may balak, yung may mga masasamang balak, itong mga maiitim ang budhi na wala nang pakialam kahit na may madamay na mga inosente. Ipagdasal na lang po natin na sana hindi po totoo at hindi mangyayari itong ipinahayag ni Yayam Dizon. Pero ako po, tiwala po ako sa ating Panginoon Diyos na hindi niya papayagan na maghari ang kasamaan sa kabutihan. Pero mabuti na po yung mga nag-iingat, lalo na sa ating mga kababayan na miyembro ng INC. Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues, maraming salamat po.